ng ating pong presbyter doon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Siya po ay pinakapangalawang bata sa pastor, ano? Kasi si Pastor Bongbong yung pinakabata na pastor. Praise God. Hallelujah. Ayan. Guwapo mga kapatid. Hallelujah. Single. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga single dyan na mga girls, mga sister, relax lang kayo. Praise God. Mag-pray lang kayo sa Panginoon. Huwag niyong sabihin na, Lord, may kilala ko. So, dahil iba rin yung pinagpipray ni Pastor. Praise God. So, purihin ang Panginoon as welcome our preacher, Pastor Jerry Buenapi. At sabihin po natin, God bless Pastor Jerry Buenapi. Pastor. Praise God. Maraming salamat mga kapatid sa Panginoon. Yes, single. Siguro marapati na natin sabihin, but not available. Hallelujah. Praise God. Sa biyaya ng ating Panginoon mga kapatid, masaya po ang aking puso na ako po ay makadalo sa gawain ninyo at maging kaisa. Hallelujah. At totoo po yun mga kapatid, sinabi ni Pastor Marboy kanina sa conversation po namin. Hindi naman po natin may tatanggi mga kapatid, talagang may mga kanya-kanya po kaming gampanin sa iglesia. Talagang yun nga sana ay huling linggo ng panambahan ngayon sa Dagmay. Pero mayroong something sa puso ko na hindi ko siya matanggihan mga kapatid. Na alam ko mga kapatid, kalooban ng ating Panginoon na ako ay makasama nyo kayo, makasama nyo kami, makasama ko kayo mga kapatid, upang ipagpasalamat natin sa Panginoon ang ginawang kabutihan ng Diyos mga kapatid. Kung kayo po ay blessed na kami nandito, mas lalo kami mga kapatid. Blessed na blessed ako mga kapatid, hallelujah, sa kongregasyong ito. Na ramdam ko ang presensya ng Panginoon sa mga pinagdaanan, hallelujah. Sa mga lumipas na pagsubok, sa mga lumipas na problema, nandun yung anointing ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, na dumadaloy sa ating pananambahan sa gawain ng ating pong Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Muli, mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. At maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nakakapagpatuloy tayo sa gawain ng Diyos mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dadako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon at basahin po natin ang inyong pinaka-key verse sa aklat po ng Titus chapter 3. Umpisahan natin mga kapatid ang basa sa verse 3 to 7. Titus chapter 3 verses 3 to 7. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, at ang kaniyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa gawa sa katwiran na gawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbuhugas sa muling kapanganakan, hallelujah, at ng pagbabago sa Espiritu Santo na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Last verse, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon mga kapatid? Pwede ba natin sariwain muli, hallelujah, sa ilang segundo ang kabutihan ng ating Panginoon dahil sa grasya ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos, hallelujah, na gumawa sa ating buhay. Nandito tayo dahil puto tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen. Nandito tayo Hallelujah. tayo ng pag-ibig ng Praise the Diyos Lord. sa ating buhay mga kapatid. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Salamat. Praise God. Ang hirap itago ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi maitatago mga kapatid ang kabutihan ng Panginoon. Talagang ibinulalas sa ating labi. Talagang nakikita sa ating buhay ang kabutihan ng Diyos.
pamamagitan mo ng pag-awit, pagpapasalamat, pagpapatotoo, hallelujah. Doon natin ay ipapakita ang kabutihan ng Diyos. Amen. Tunay na ang gratitude, hallelujah, hindi silent. Kaya tayo mga apostolikong Pentecostal, mga kapatid, kaya tayo maingay magpuri, hindi dahil maingay lang talaga tayo. Hallelujah. Maingay tayo magpuri dahil may pinanguhugutan tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil ramdam natin ang pag-ibig, presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo muna yung sandaling manalangin. Nas kung bigay kay Pastor Marabay yung panalangin, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Minsan ba natin ipalakpak ang ating kamay sa Panginoon? Yes, Lord. Hallelujah. Nabasa na, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Once again, Lord, this is the year-end Thanksgiving, Panginoon. Batid mo po ang pangangailangan ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Lord, we have expectation, Panginoon, na mayroon kang magandang regalo, Panginoon. Yes. Mayroon kang magandang ibibigay sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Minsan pa, Lord, dalangin namin, O Diyos, ang iyong lingkod, Pastor Jerry, Lord God. Gamitin mo siyang pagpapala, Panginoon, sa church na ito, God. Maging daluyan ng revival, Panginoon. Hallelujah. At minsan pa, itago mo siya, Lord God, sa iyong likuran. Yes. Ikaw ang mahayag, Panginoon, sa kanyang buhay. Sa iyong mensahe, Panginoon, na ipaparating sa amin. In the name of Jesus, Lord, punuin mo ng iyong banal na Espiritu ang bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon. Yes. Nang sa gayon, anumang hadlang ng kaaway ay hindi makakapanahig, hindi makakalapit, sapagkat ang lugar na ito ay tahanan mo, Yes. Panginoon. Hallelujah. Tahanan ng revival mo, Praise Panginoon. the Lord. In the Hallelujah. name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Thank you, Praise Lord. God. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede ba bago tayo ulit mo po, mga kapatid, pasalamatan mo rin ating Panginoon. Hallelujah. Kaya express natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa Yes. ating buhay. Hallelujah. You may shout, you may clap, you may jump. Praise the Hallelujah. Lord. Just to express the gratitude. Yes, come on. Huwag kang papayag ngayong umaga may pumigil sa pagsamba na nais ng Panginoon ibigay mo sa kanila. Huwag kang papayag ngayong umaga na hindi ka mabibless ng ating Yes. Panginoon. Hallelujah. Huwag kang papayag na hindi ka makatagpuin ng jobs sa araw na ito, Praise mga God. kapatid. Hallelujah, hallelujah. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Patiin natin ang ating katabi, sabi natin sa kanya, good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Salamat, nandito ka ngayon. Salamat nandito. Hallelujah. Sige po, batiin natin ating katabi, yakapin natin, hallelujah. Kumbinsihin natin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi natin sa kanya, Merry Christmas. Merry Ang iba daw, Christmas. Hallelujah. Merry Christmas. Pero tayo Merry Christmas, mga kapatid. And a Happy New Year. Hallelujah. Advance Happy New Year sa ating lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kung kayo po ay kinoconvict ng Panginoon, huwag kayo mahiyang pumalakpak. Huwag po kayo mahiyang mag-amen. Amen. Hallelujah po, kung iwan ngayong tanghali na ito, mga kapatid, kahit mainit ang panahon, hallelujah, sama-sama po tayo, mga kapatid, na magpasalamat sa ating Panginoon at tumanggap ng mabuting balita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, mga kapatid, sa pananampalataya, marami po tayong pinagdaanan sa taong ito, mga kapatid. May mga pagsubok, problema na dumating sa buhay natin na minsan nating inaala na akala natin hindi na natin malalagpasan. Hindi na maaari matatapos pa, hindi na maaari pang mababago. Hallelujah. Dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok o problema.
Maaari may mabigat sa akin na naging magaan sa inyo. At mayroong maaari naging mabigat sa inyo na maging magaan sa akin. Pero isa lang ang atin pong ibig sabihin. Lahat tayo ay may pinagdaanan sa taong ito. May mga nagka-problema marahil sa pinansyal. May mga na-hospital marahil sa taong ito. May mga nagkasakit. May mga na-problema sa negosyo. May mga na-problema sa kanilang mga alagang hayop. May mga alagang may mga lupain sa kanilang bahay, sa kanilang buhay. Iba't iba man tayo ng kalagayan sa taong ito na lumipas, mga kapatid, o lilipas. Pero isa lang po ang atin pong masasabi. Lahat tayo ay may pinagdaanan, mga kapatid. Pero nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay may pinagdaanan, literal na dumaan lamang, at nandito ka ngayon. Nandito Amen. tayo ngayon. Praise Dahil God. sa Diyos. Dahil sa ating Panginoon na tumulong sa atin, mga kapatid. Amen. Church, marapat po natin sabihin na may pag-ibig at pagpapakumbaba sa atin, mga kapatid. Nagtagumpay tayo hindi dahil mayaman tayo. Nagtagumpay tayo hindi dahil may pera tayo. Nagtagumpay tayo hindi dahil nakapag-aral tayo, hindi dahil may trabaho tayo, mga kapatid. Nagtatagumpay tayo at may tagumpay tayo dahil sa ating Panginoon. Amen. Kahit gaano po tayo kasikat na tao, kahit gaano tayo kakilala, mga kapatid, lahat ng meron tayo, grasya lang yan ng Panginoon. Yes. Ang sabi ng James chapter 1 verse 17, ang lahat ng mabuting bagay at lahat ng mabuting kaloob galing sa Diyos. Yung buhay mo galing sa Panginoon. Yung lakas mo galing sa Panginoon. Yung tatag na meron kami yung galing sa Panginoon. Lahat po ng nangyaring mabuting bagay galing yan sa Panginoon. Amen. Even yung mga dumating na hindi natin inasahan, yan ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng ating Panginoon. Roma 8:28, alalaman natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng yaong nagsisitawag sa Kanya. Amen. Alinsunod sa Kanyang layunin. Lahat po tayo, maaari may pinagdaanan sa buhay. Pero napakabuti rin ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Bagamat ang konteksto ng binasa nating talata, mga kapatid, ay ang pangaral ni Apostol Pablo kay Tito sa kanilang mga kapatiran na dahil sa biyaya ng Diyos at sa kapanganakang muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Panginoon ay naligtas sila. Maging tayo rin na sumampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, na nagsisi ng kasalanan, nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo at tumanggap ng Holy Ghost. Dahil yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, ito yung magandang bagay sa buhay natin bilang Kristiyano. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos na pangako ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 10 verse 10, naparito ako, sabi ni Jesus, upang magkaroon kayo ng buhay at kasaganaan nito. Hindi lang tayo binigyan ng buhay ng ating Panginoon. Yung package ng buhay, yung kagalakan na kailangan ng buhay, yung kapayapaan na kailangan ng buhay, binigay ng Panginoon, pinangako ng Panginoon. Kaya nga nandito tayo, bagamat may pinagdaanan, bagamat may mga problema, bagamat may mga pagsubok, praise God, nagpapasalamat tayo ngayon. Amen. Noong January marahil, umiiyak tayo. Noong March marahil, nahihirapan tayo. Noong July marahil, nahihirapan tayo. Praise God! December ngayon, bago matapos ang December, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bago magtatapos yung December, nag-aalay tayo ng papuri sa Diyos. Amen. Nakakalungkot yung mga kababayan natin sa ibang lugar. Baha. Nakakalungkot yung iba nating kapwa-tao sa ibang bansa, nasa gera. Nakakalungkot yung iba nating kababayan na iipis sa tensyon.
Pero salamat ang taga-bubulong ng Diyos, sumasamba sa Diyos. May pinagdaanan, hallelujah. Lubog pero hindi lunod. Nalumbay pero nagtagumpay. Praise God. Piniga pero hindi nasira. Ganyan kabuti ang Diyos, mga kapatid. Ano yung hindi natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon? Wala akong nakitang rason para hindi natin pasalamatan ang Panginoon. Wala akong nakitang dahilan para hindi natin pasalamatan ang Panginoon. Praise God. May ibang tao na hindi nagpapasalamat kasi wala daw nahanda nung Noche Buena. Wala nang Noche Buena, nagkanda leche pa yung buhay. Hallelujah. Pero mga kapatid, hallelujah, sa ating sa FCJC, mga kapatid, wala akong makitang paraan para natin pasalamatan ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah, hindi lang mabuti ang Diyos sa mga Trinitarian. Hindi lang mabuti ang Panginoon sa mga kulto. Mabuti ang Panginoon sa mga Pentecostal na kagaya natin. Amen. Yung pag-ibig biyaya ng ating Panginoon, hallelujah, ay ating naranasan sa ating buhay, mga kapatid. Kaya ang gustong ituro ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Pablo sa Titus chapter 3, kung yung buhay niyo binago ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Now it speaks about baptism. At yung kayang gawin ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ang gusto nating ituro ngayong tanghali, mga kapatid, kung yung buhay natin dati na magulo, buhay natin dati na walang kapayapaan, buhay natin dati na walang direksyon, binago ng Diyos, inayos ng Panginoon, yung pagdadaanan mo pa kaya, yung problema mo pa kaya at magiging problema mo pa kaya by year 2025. Amen. Amen. Kaya nga, salamat sa Panginoon. May mga testimony kanina. May mga nagkasakit pero pinagaling ng Panginoon. May mga naghirapan sa finances pero pinagtagumpay ng ating Panginoon. Ano ang mahirap na bagay sa Diyos? Wala. Ikaw na rin mismo ang saksi, kapatid, na walang mahirap na bagay sa Diyos at wala siyang bagay na hindi kayang gawin sa iyong buhay. May mga kapatiran dito na promote sa trabaho. Hallelujah. May mga kapatiran, oh, hallelujah. Come on. Praise God. Humabol pa sa 2024, mga kapatid. Hallelujah. Yes, come on, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ganun kabuti ang Diyos. Hallelujah. Nagka-problema man, dumaan man sa pagsubok, pero humahabol pa yung blessing. Humahabol pa yung biyaya. Praise God. Nagpaparamdam pa rin ang grasya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po ba, mga kapatid, magkukwento lang po ako saglit. Alam niyo po ba sa pangatlong taon namin sa Dagmay, mga kapatid, nabataan niyo naman po siguro yung nangyari sa aming young people kay Brother RJ, mga kapatid. Siya'y na-disgrasya po last September, hallelujah, 2024, ngayong taon din, mga kapatid. At dinala po siya doon sa Ace Hospital. Marami po siyang dinaan ng hospital, mga kapatid. Ang Adventist punuan, ang Co-op Hospital punuan, maging ang hospital ng Palawan, doon lang sila naka-reserve, mga kapatid. Doon sila nakahanap ng slot sa Palawan Ace. Pero nagpapasalamat din kami sa Panginoon, hindi sila pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Umabot po, hallelujah, ang kanilang mga naging bill ng halos 2 milyon, mga kapatid, para lamang mabuhay ang ating kapatid. Kasi halos agaw buhay, mga kapatid, ang batang iyon nung dalhin sa ospital. Hallelujah. Walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa at walang kasiguraduhan kung masasaulian man ang kanyang buhay. Pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon, mga kapatid. Hindi sila binabayaan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi sila binigo ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ba, mga kapatid, after ng pagsubok na yun na dumating sa kanilang pamilya at dumating sa Dagmay Church, mga kapatid, naghatak po yun ng kaluluwa, hallelujah, sa ating Panginoon. May mga pamilyang na-convert, may mga kamag-anak silang nag-open na mag-Bible study, mga kapatid. At doon natin nakita kung paano kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng mga problema. Sometimes kine-question natin ang Diyos, bakit ngayon pa ngayon naglingkod ako, Panginoon? Bakit ngayon pa na nagtatapat
ako sa iyo, O Diyos? Bakit ngayon pa na nagta-tithes and offering ako, Panginoon? Bakit ngayon pa sapagkat sinusuportahan ko ang aking lingkod, O Diyos, ang iyong kamanggagawa sa lugar na ito? Bakit ako pa? Bakit ngayon pa? Marahil ganun ang ating tanong, mga kapatid, pero sa Diyos, wala pong aksidente. Alam ng Panginoon, ikaw talaga ang tadaan dyan. Sa'yo talaga nilaan yan ang ating Panginoon kasi may gagawin ang Panginoon. Kandalan nyo, mga kapatid, hallelujah, napatunayan natin na ang isang iglesia hindi tumatakas sa pagsubok, tumatagas ang anointing ng Panginoon. Makikita yan ng mga kapitbahay natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang grasya ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon na dumadaloy sa ating buhay, dumadaloy sa gawain ng ating Panginoon. Kaya hindi aksidente na nagkaaroon tayo ng problema, hindi aksidenteng dumadaan tayo sa pagsubok. Plano yan ng ating Panginoon dahil mayroong plano ang Diyos. Minsan masakit nga lang ang plano ng Panginoon. Pero sabi nga, masasaktan tayo pero hindi tayo mapapahamak. Hallelujah. Nababalitaan namin, mga kapatid, ang inyo pong mga naging problema sa iglesia nito. Nababalitaan namin, mga kapatid, ang mga naging pangyayari sa iglesia nito, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon. Kailanman, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Yes. Amen. Hindi kayo pinagkulang ng ating Panginoon. Hindi kayo pinabayaan ng ating Diyos na mag-isa sa problema, mag-isa sa pagsubok, sapagkat sinamahan kayo ng ating Panginoon. Amen. At higit sa lahat, mga kapatid, humaharap kayo noon sa mga problema kasama ang inyong pastor. Ang hirap kaya sa isang iglesia, mga kapatid, na sinusubok ang iglesia, wala ang pastor. Hallelujah, na ay salute sa kamanggagawa kung ito, mga kapatid, sa mga kamanggagawa namin ito sa distrito na piniling pasanin ang bigat ng ministeryo. Yung nga kaya nga magsasalita ako based din sa experience. Yun nga lang tanggapin namin ang ministry, napakabigat na. Lalo tingin pamilyado silang tao. Sa akin medyo hindi pa ganun talaga kabigat dahil wala pa naman akong sariling pamilyang binubuhay. Pero ganun pa man, mga kapatid, maraming salamat sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay nagtalaga sa inyo ng lingkod, nagtalaga ng pastor na kakandili sa inyo, mga kapatid, na magmumuna sa inyo para magsabi, hallelujah, napakabuti nga ng ating Panginoon kasi may mga pinagdadaanan din sila sa buhay. I know, meron din silang mga kabigatan sa buhay. Pero yung mag-preach ka dito, sabihin mo sa congregation, mag-pray tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Hindi ganun, hindi ano yun. Hindi maliit na bagay yun. Napakabigat noon, church. Hallelujah. Pero pwede ba ating pasalamatan ang Panginoon sa inyong pastor sa lugar na ito? Praise God. Nasa kasagsagan ng problema, hallelujah, hindi niya sinabi kay Bishop, Pastor, alis na ako. Amen. Kahit nung dumating, mga kapatid, na sa punto ng buhay nila at buhay niya, kinasuhan. Salamat sa Diyos, never nag-back out ang inyong pastor. Praise God. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon, salamatan ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. And just imagine, mga kapatid, hallelujah, nasa ministry ka, may pinagdadaanan ka, maaari ko questionin mo talaga ang Panginoon. Pero ganun pa man, napakabuti ng Diyos, mga kapatid, kasi hindi po kayo iniwan ng Panginoon. Hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Maaari nabanggit kanina, palipat-lipat po kayo, mga kapatid, ng simbahan. Pero ito isang bagay, mga kapatid, ang gusto ko pang panghawakan ninyong mabuting bagay sa ating Panginoon. Maaring palipat-lipat kayo ng simbahan. Maaring palipat-lipat kayo ng lugar. Pero hindi umalis ang presensya ng Diyos. Hindi umalis ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi umalis ang katapatan ng Panginoon sa inyong buhay. Yes, lumipat kayo ng ibang church. Lumipat kayo ng ibang site para magtayo ng building. Pero yung totoong building, hallelujah, yung totoong iglesia ng Panginoon, hindi niya iniwan. Amen. Hindi niya pinabayaan. Hindi niya ginawang kawawa. Hindi niya ginawang pagtawanan ng tao.
Yun yung mabuting bagay sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Church. Praise God. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Church. Hindi rin tayo kinalimutan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon sa bagay po na yan, mga kapatid? Kung iububuksan lang natin ang ating puso at ating mata, mga kapatid, makikita natin, oo nga, Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Sa mga dumating, sa mga lumipas. Hallelujah. Alam niyo, church, isa lang po ang nararamdaman ko sa mga dumating sa inyong buhay, mga kapatid. Mas nilalapit lang kayo ng Panginoon sa Kanya. Amen. Mas nilalapit lang kayo ng Panginoon sa Kanya, mga kapatid. Kasi alam nyo, ang ministry, hallelujah, hindi lang yan tungkulin naming mga pastor. Yes, may tungkulin kami. Yes, may gagawin kami. Pero gusto rin ng Diyos, kasama namin kayo. Katuwang namin kayo. Kaagapay namin kayo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi lang gusto ng Diyos na kaming mga pastor lang ang lumalim. Hindi gusto ng Diyos na kami ang mga pastor ang lumago sa pananampalataya. Gusto rin ng Panginoon, tayong lahat bilang manggagawa ng lingkod ng Panginoon, lahat tayo ay lumago sa pananampalataya. Amen. At ang paglago hindi mangyayari kung walang pagsubok at kung walang pagdadaanan. Darating yung paglago kapag dumating din yung pagsubok, kapag dumating din yung problema sa ating buhay. Hallelujah. Kaya nga salamat sa ating Panginoon. Nagtagumpay tayo, hallelujah, sa taong 2024, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 15 verse 57, datapos salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na hindi saga ng ating sariling lakas, hindi saga ng ating sariling talino o abilidad, kundi sa kapangyarihan, sa biyaya at Espiritu Santo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung ang Diyos ang gumawa at kumilos para mabago ang ating buhay at dalhin tayo sa paglilingkod sa mga pagdadaanan pa natin sa mga susunod na taon ng ating buhay, gagawa din ang Diyos ng paraan, gagawa din ang Diyos ng daan sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Diyos. At salamat din sa mga ginamit ng Diyos. Pagulungan Church, gusto ko sabihin na may paggalang at papapakumbaba. Hallelujah. Come on, tingin po sa akin, mga kapatid. Gusto ko po sabihin sa inyo na may paggalang at papapakumbaba. Nagtagumpay kayo at nagtatagumpay kayo. Hindi dahil lamang sa inyong sariling lakas. Hindi lamang dahil mayroon kayong pinag-aralan o trabaho. Nagtatagumpay tayo, hallelujah, pinagpapala tayo ng Panginoon dahil din may mga taong nananalagi sa atin. May mga taong ginagamit ang Panginoon para maglaan ng panahon, para turuan tayo. Dahil meron din tayong pastor na tinatama tayo. Dahil meron din tayong pastor na tinuturuan tayo. Kahit masakit para sa amin, kahit mabigat para sa amin, sabihin sa inyo, itama kayo, disiplinahin kayo. Pero ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan. Ang Diyos ang nagsasabi sa amin. Ang Diyos, hallelujah, ang nagpapahayag sa amin. Para ito ang pagpapala, makuha niyo, mga kapatid. Kaya pag pinagpala kayo, church, huwag niyo rin kalimutan ang gawain ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Pag pinagpala tayo ng ating Panginoon, huwag natin kalimutan yung ating pastor. Hallelujah. Kapag nagtagumpay tayo sa ating buhay, huwag natin kalimutan sino yung mga tao nasa likod natin. Praise God.
na hindi lang natin kasama ng panahong masaya tayo, na hindi lang natin kasama ng panahong may banding tayo, na hindi natin kasama ng panahong nasa maayos tayong kalagayan, nakasama rin natin kahit doon may mga pinagdadaanan tayo. Nasa panahon na kailangan mo ng prayer request, nandyan sila. Nasa panahon na kailangan mo ng gabay, nandyan sila. Nasa panahon ikaw ay down, hirap na hirap sa buhay, nandyan sila. Kaya pasalamatan natin hindi lamang ang Panginoon, kundi yung ginagamit din ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Dahil alam niyo mga kapatid, bahagi ng kapangyarihan ng Diyos na pagkilos sa kanyang iglesia ay ang kanyang paggamit din sa kanyang mga lingkod. Alam niyo ang bayang Israel kung bakit din sila nakapasok mga kapatid. Kahit nagpalit na sila ng leadership galing kay Moises patungo kay Joshua, nakapasok din sila dahil kay Joshua na tagapangunan nila. Kung wala akong maglilinis sa atin mga kapatid, kung wala akong magtuturo sa atin, kung wala akong magsasaway sa atin, papaano tayo matuturuan? Papaano mababago yung ating pananaw? Papaano mababago yung ating pag-iisip na hindi tama sa harapan ng Panginoon? Gusto nating pagpalain tayo ba year 2025? Taas mo ang kamay. Sino gustong pagpalain ng Diyos? Hindi lang financial, emotional, mental, moral, spiritual na pagpapala. Church, kung gusto nyo pagpalain kayo na ating Panginoon, patuloy nyo suportahan ang lingkod ng Diyos. Young people, suportahan ang gawain ng Panginoon. Suportahan si Pastor. Mga nanay, tatay, suportahan si Pastor. Samahan manalangin. Samahan mag-akin ng kaluluwa. Samahan magbisita sa mga kapatiran. Samahan sa pagmamanage ng gawain ng ating Panginoon. Alam nyo yung prayer nyo, lakas yan sa amin. Yung tapik ng balikat nyo, hallelujah, lakas yan sa amin. Kahit hindi kayo magsalita, yung presensya nyo lang, lakas yan sa amin. Kahit hindi nyo nasabihin na, Lord, Pastor, tutulungan ka namin. Pastor, tutulungan ka namin. Kahit nandyan ka lang sa tabi namin, lumalakas ang loob namin. Kasi alam namin, hindi kami nag-iisa. Maliban sa Diyos, may kasama kaming kapatiran. Amen. Hallelujah. Pupulangan church, love your pastor. Submit to your pastor. Hallelujah. Alam niyo si Abraham, pinagpala siya ng Panginoon nung magbigay siya ng kanyang ikasampung bahagi kay Melchizedek bilang pinakapunong paring saserdote. Dahil siya bilang patriarka, nagbigay siya ng pagkilala kay Melchizedek. Hallelujah. Binigyan siya ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin pagpalain tayo mga kapatid, hallelujah, ng ating Panginoon, ang pagpapala ay nasa pagsunod sa ating Panginoon. Ang totoong pagpapala ay nasa pagpapasakop, hallelujah, sa otoridad ng ating Panginoon. Kahit mas malakas pa po kayong kumita sa inyong pastor, kahit mas magaling pa kayo sa kanya, kahit mas matalino pa kayo sa amin, pag pastor mga kapatid, hindi po yan binabaliwala. Nire-respeto po yan. Bakit? Yan ay galing sa puso ng Diyos. Itinalaga yan ng ating Panginoon. Pag sinusuway nyo ang inyong pastor, sinusuway nyo na rin ang Diyos. Pag binabackstab nyo ang inyong pastor, binabackstab nyo na rin ang Panginoon. Pag nilalait nyo ang inyong pastor, nilalait nyo na rin ang Diyos. Ganun ho kabigat yun mga kapatid. Kaya nga po sa mga hindi namin ginagamit ang aming posisyon, pero sa mga lihitimong lingkod ng Diyos na ginagawa ng masama, sa mga lihitimong lingkod ng Diyos na ginagawa ng hindi maganda, nasaan yung kanilang buhay ngayon mga kapatid? Ang iba hindi na maganda yung buhay, ang iba pinatay na mga kapatid. Totoo yan. Sa mga kapatiran na gumagawa ng hindi tama sa lingkod ng Panginoon. I pray wala dito mga kapatid. Yes. Amen. Huwag naman dumating sa punto ng buhay niyo mga kapatid. Hallelujah na. Kakalabanan niyo ang inyong pastor. Hallelujah. Tandaan niyo mga kapatid. Pag kalaban niyo ang pastor, kalaban niyo na rin ang Diyos.
hanggat tama yung kanilang itinuturo, hanggat tama yung kanilang sinasabi, hanggat tama yung kanilang pinangahawakan, mga kapatid, paniwalaan mo, sundin mo, magpasakop ka sa ating Panginoon. Kasi sila ang itinalaga ng ating Panginoon para sa iyo. Kaya nga, hindi ka magtataka, wala ka sa poblasyon ngayon, nandito ka ngayon. Kasi dito ka talaga nilagay ng Panginoon. Hallelujah, come on. Wala kayo sa Lamuro, wala kayo sa Liw, wala kayo sa Bukana, wala kayo sa Tagbayin, nandito kayo sa Bubulungan. Kasi kayo ang kalooban ng Panginoon. Na magkakasama. Praise God. Mas kayo sa ating Panginoon. Sa kanyang paningin, mas kayo. Ito yung kailangan na miyembro ni Pastor Marboy. Ito yung kailangan na pastor ni Brother Elmer. Hallelujah. Walang aksidente sa Panginoon, mga kapatid. Yes! Pero kung ang pastor niyo si Kibuloy, marami kong kailangan niyo umalis. Ayaw na. Hallelujah. Pero kung yung pastor niyo, kagaya ni Pastor Marboy, kasama ko na rin, mga kapatid. Nasa tamang daan po kayo sa biyahe ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nandiyan po ba tayong lahat, mga Amen! Amen. Hallelujah. So sa kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa atin, sa kapangyarihan niyang gumagawa sa buhay natin, kaya tayo nagtatagumpay. Yes! Kaya nga sabi ng ating Panginoon kay Zorobabel, noong panahon ni Zacarias, mga kapatid na propeta ng ating Panginoon, ang sabi niya, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Sabi niya kay Prophet Zechariah, kasi si Propeta Zechariah, mga kapatid, propeta ng ating Panginoon, ay katuwang ni Zorobabel na gobernador ng Yehud. Sila ang nagtulungan para itayo muli ang ikalawang templo na sira at ibalik ang bayan ng Israel, yung unang grupong nabihag ng Babylonia. Ang sabi ng anghel sa kanya, pastan mo ang iyong paligid. Ang sabi ni Zacarias, ano po ang nakikita? Ano po ang ibig sabihin nito? Sinasabi sa kanya ng anghel, hindi sa ganang sariling lakas mo, hindi sa ganang sariling galing at altalino mo, kundi sa kapangyarihan ng ating Amen! Tunay, magtatagumpay lang tayo, mga kapatid, kapag mayroon tayong Holy Ghost, may presensya ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Kasi yan ang kikilos, yan ang tutulong sa iyo para dalhin ka sa tamang landas, sa tamang direksyon na nais ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga Holy Ghost, hindi kanyan ipapahamak, hindi kanyan dadali sa bagay na hindi mo ipapanalo. Ipapanalo ka ng ating Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon sa Romans chapter 8, ang Espiritu ang siyang tumutulong sa ating kahinaan. Kaya nga bilang tao, meron tayong limitasyon, mga kapatid. Meron tayong hindi kayang gawin, may pagkukulang tayo bilang tao. Pero binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos through His Spirit, hallelujah, sa pamamagitan ng Espiritu Santo para tulungan tayong gawin kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Dati hindi naman natin nagagawang magsimba, di ba? Kasi wala pa tayong Espiritu Santo ng Diyos. Pero nang dumalaw sa atin ang presensya ng Panginoon at nagbigay tayo sa Diyos ng pananampalataya sa Kanyang pagtanggap, naiba na yung ating pong plano. Naiba na yung ating kaisipan. Dating hindi tayo nagsisimba, ngayon nagsisimba na. Dating hindi nagdadamit ng polo, hallelujah, nagpopolo na. Dating hindi nagsaslacks na. Hallelujah, dating hindi nagsasapatos na. Dating hindi nagsasabi ng hallelujah, praise the Lord. Ngayon nagsasabi na. Dahil sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. And church, nawa ko kapag tumitingin kayo sa paligid, wag ho kayong mati-discourage. Medyo nakakalungkot na bagay sa ating mga Pentecostal FCJC. Wala talaga tayong magandang building, mga kapatid. Umaasa lang talaga tayo, mga kapatid, sa sarili nating income ng church. Wala po tayong sentral na kagaya ng iba na pwede tayong suportahan ng malaking halaga para magkaroon ng isang malaking kapilya kagaya ng INC. Hallelujah, pero thank you Jesus. Pero isa lang may pagmamalaki ko sa FCJC, mga kapatid. Yung genuine na Holy Ghost nandito sa atin. Amen.
Kung titingin ka sa building na meron tayo, grabing init, hallelujah. Nakaka-discourage, nakaka-dismaya, hallelujah. Walang maayos na building tayo. Pero okay lang, kahit meron tayong building na maliit, kung ang presensya ng Diyos, come on, hallelujah, ay nasa ating buhay, yun yung totoong panalo, yun yung totoong tagumpay sa ating buhay. Yung may presensya ng ating Panginoon, aahin natin ang magandang building, aahin natin ang malaking building kung wala ang presensya ng Diyos. Pero okay lang sa akin na kahit nasa maliit at nasa masikip tayong building, hallelujah, kung nandoon naman ang presensya ng Diyos na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan, hindi ko na naisip pa umalis, kundi magpapatuloy ako hanggang sa pagbabalik ng ating nawayan din po, hallelujah, ang mangyari sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Nantok na ata. Hallelujah. Praise God. Nawayan din po ang atin pong maisip na tayo'y manatili sa ating Panginoon. Alam niyo ba ang unang iglesia, panahon nila Apostol Pedro sa Gawa 2, mga kapatid, nung sila ay mabautismohan sa Espiritu Santo, nung kanilang tanggapin ang Espiritu Santo ng Panginoon, mga kapatid, sa Acts chapter 2 verse 4. Ano po ang nangyari sa kanila, mga kapatid? Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 42, at sila nagsipatiling matibay, hallelujah, na nagkakaisa sa templo. Amen. After nilang mapuspos ng Holy Ghost ng ating Panginoon, sila'y nagsipanatiling matibay. Hallelujah. Dalangin ko sa ating Panginoon, sa atin, sa panahon natin ngayon, hindi lang tayo basta nananatili, kundi nananatili tayong matibay sa paglilingkod na pinangahawakan ng apostolikong doktrina, pinangahawakan, mga kapatid, ang standard ng apostolic belief. Amen. Na habang tumatagal tayo, mga kapatid, dahil nga may Holy Ghost tayo mula sa ating Panginoon, hindi tayo basta-basta tumitiklop. Hindi tayo basta-basta nagpapadala sa ating kalagayan. Hindi tayo basta-basta nagpapadala sa ating panahon, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko merong mga ibang church din dito, mga kapatid. Pero nawa, hindi po kayo maakit, hallelujah, ng iba dahil sa mga maling aral upang be-brainwash, mga kapatid. Kung totoo kang may Holy Ghost, sapat na sa iyo ang tinanggap mo sa ating Panginoon. Kung totoo kang may Holy Ghost, hindi mo iiwan ang church kahit nagka-problema pa kayo. Hindi mo iiwan ang pastor mo kahit nagka-problema pa kayo. Hindi mo iiwan ang gawain ng Panginoon kahit may mga kaso-kaso pa yan. Kasi para sa iyo ang tinanggap mo, hindi simpleng bagay, kundi ang tinanggap mo ay presensya ng Diyos. Napakalaking regalo para sa iyo. At tanggapin mo ang presensya ng ating Panginoon na tumulong sa iyo para ikaw ay magkaroon ng isang maayos na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Patuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gayong ang Diyos hindi nagtatapos ng pagkilos. Gayong ang Diyos hindi nagbabago. Mga kapatid sa Panginoon, magpapalit lang yung taon, pero hindi magpapalit yung kabutihan ng Diyos. Hindi magpapalit yung katapatan ng Panginoon. Hindi magpapalit ang Diyos ng pagtingin sa atin. Hindi magbabago ang Diyos ng trato sa atin, mga kapatid. Mahal pa rin ang tayo ng Panginoon sa 2025. Mahal pa rin tayo ng Panginoon sa next year, mga kapatid. Hallelujah. Kahabagan pa rin tayo ng Diyos, I declare in the name of Jesus. Kahabagan pa rin tayo ng Panginoon sa 2025. Aalalayan pa rin tayo ng Panginoon sa 2025. Tutulungan pa rin tayo ng Panginoon sa 2025. Hallelujah. Kung paano tinulungan tayo, pinagtagumpay tayo ng Panginoon sa taong ito, mga kapatid. Hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Naniniwala ako, mga kapatid, ganun din sa buhay natin sa 2025, 2026, 2027, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon.
Ano ang patunay ng ating Panginoon? Ephesians chapter 3 verse 20. Sa Kaniya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Yamang ang Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, mga kapatid. Yun yung gagawa sa atin. Higit pa sa kaya nating isipin, higit pa sa kaya nating hilingin sa ating Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos. Nasabi na Apostle Pablo na naghahari sa atin. Kaya buong pag-ibig at pagpapakumbaba natin masasabi, mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon, church. Young people, nanay, tatay, hindi pa tapos ang ating Panginoon. Magbabago lang ng taon. Magpapalit lang ng taon. Pero hindi siya magpapalit, hallelujah, ng pag-ibig sa ating buhay. Amen. Amen. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrew chapter 13 verse 8, si Yesu Cristo, sa iyong kahapon, sa iyo ngayon, at sa darating. Hindi siya magbabago sa buhay natin. Kung ano yung sinimula ng Diyos, tatapusin ng ating Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo tinawag lang ng Panginoon sa Pentecostal para pahirapan tayo, mga kapatid. Hindi po. Kasi may ibang tao nagsabi na okay na ako sa pagiging Katoliko ako noon, pastor eh. Kinulo niyo pa ako eh. Mga kapatid, hindi po kami gusto ko sabihin namin paggalang, hindi po kami gumulo sa inyo. Minisyonan lang kayo ng Panginoon, ginamit lang kami. Pero hindi tayo ginulo ng Diyos. Amen? Hindi tayo ginulo ng Panginoon. Mas inakay nga tayo ng Panginoon sa tamang paglilingkod. Kasi hindi tayo sigurado doon sa pinaglilingkuran natin dati. Amen. Hindi tayo sigurado doon sa kalagayan natin dati, mga kapatid. Kaya nga ho, sasang-ayon din naman ho kayo na kahit nasa mali tayong paglilingkod noon, nagkakaproblema tayo. Amen. Nakakasakit tayo noon. Amen. Minsan na tayo na bankrupt. Amen. Minsan na nahirapan sa negosyo, sa finances. Amen. Kaya din naman ngayon, wala din naman pinagkaiba, nahihirapan din naman po tayo. Pero ang kagandahan, ang presensya ng Diyos talagang nasa atin na. Yung pag-ibig ng Panginoon, yung biyaya ng ating Panginoon, hallelujah, ay abot kamay natin. Hindi nagbago ang ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Dinala ka lang sa tamang paglilingkod para hindi sayang yung paglilingkod mo. Para habang naglilingkod ka, nagbubunga ka. Hindi habang naglilingkod ka, nauubusan ka. Yun ang layunin ng Diyos pa tayo tinawag sa paglilingkod na ito. Kahit meron tayong sariling paniniwala at prinsipyo noon. Di ba, kapir natin noon, kami may pananampalataya rin, ba't kayo lang ba? Oo nga, may pananampalataya tayo noon. Pero hindi naman totoong pananampalataya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Ang totoong pananampalataya, may pagsunod at gawang mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya nandito ka ngayon. Pwede ba natin i-congratulate ang ating katabi sa kanya? Congratulations! Congratulations. Hallelujah! Nandito ka, kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Huling talata na aking babasahin, mga kapatid. 1:6 ng Filipos. Hallelujah. Gusto kong panghawakan niyo ito, mga kapatid, sa Panginoon. Filipos chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos, hallelujah, ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. Kaya sabi ko kanina, ano naman ang sinimulan ng Diyos, tatapusin ng Panginoon. Amen. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 28? Hindi ko kayo iiwan. Ako'y kasama nyo palagi hanggang sa kaduluduluhang bahag. Hanggang sa katapusan ng daigdig. Ganong kabuti ang Panginoon. Kaya nga huwag na po natin piliin na umalis tayo sa presensya ng Diyos. Kasi noon, tayo na rin ang sang-ayon. Mas mahirap ang buhay natin noon na wala tayo sa ating Panginoon. Oo, nahihirapan tayo noon sa kalagayan sa buhay, mga kapatid. Higit sa lahat, wala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya, doble-doble yung ating hirap na ating nararanasan. Ngayon na nasa paglilingkod tayo na sa tama. Hallelujah.
Kaya sa paglilingkod tayo nasa mabuting kalagayan. Magpatuloy tayo mga kapatid. Amen. Walang uurong. Walang susuko. Hindi man tayo siguro makita-kita ulit sa mga sunod na fellowship. Makita-kita na lang tayo sa langit. Hallelujah. Amen. Amen. Parang konti lang yun. Konti lang natin sigurado. Amen! Alanganin, alanganin. Amen! Hallelujah. Parang gusto, di ko alam kung tataas ako ng kamay. Di ko alam kung langit pa ako. Hallelujah. Mga kaway sa Panginoon, kung totoo po yung tinanggap nyo sa Diyos, totoo kayo ng pagsuko ng buhay, lumalakad kayo sa kabanalan, wala po kayong dapat ikabahala. Babalik man ang Panginoon, dagitin man tayo ng ating Panginoon, nasa kaharian tayo ng Diyos. Amen. Ito yung kagandahan sa atin mga kapatid. Tayo ay naghihintay na merong hinihintay. Yung tayo hinihintay. Ano yung hinihintay natin sa Panginoon? Hindi lang yung regalo mo ha. Hindi lang yung ibibigay sa iyo ng iyong kumpare o kumare. Tayo na naghihintay sa pagbabalik ng Diyos. Meron tayong hinihintay. Ano yung pangako ng Panginoon? Babalik siya muli. Yun yung kagandahan doon mga kapatid. Na hinihintay natin. Sigurado yun. Kung nangyari yung kanyang pagkakatawang tao na napaka-imposibleng mangyari, paano pa kaya yung kanyang pagbabalik? Mangyayari din yun. Kaya nga, wala pong uurong sa atin. Wala pong susuko sa atin, mga kapatid. Sabi ng Bisaya, di ba? Bisag kalisod. Padayon. Padayon, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Patuloy na suportahan ang gawain ng Diyos. Patuloy na suportahan ang lingkod ng Diyos. Patuloy na mag-akay ng kaluluwa. Patuloy na maglingkod, manampalataya sa ating Panginoon. Patuloy na magpagamit sa ministry, ang people. Patuloy na magpagamit sa gawain ng Diyos, mga nanay, tatay. Higit sa lahat, pag-araw ng linggo, magpatuloy. Hindi pa suroy-suroy. Magpatuloy, hindi magpaligoy-ligoy. May iba kasi, pastor, di ba? Pag-araw ng linggo, masimba kaya ako? Hindi. Dapat po yan, mga kapatid, na-negotiable na po yan. Pag-araw ng linggo, matik magsimba ka. Hanggat kaya mo. Amen? Hanggat kaya natin. Eh kung 50-50 ka na, i-honor naman natin yan, mga kapatid. Hindi ka namin pipilitin talaga na, magsimba ka kasi. Kung 50-50 na, kung hindi na kaya ng katawan, pero hanggat kaya pa ng katawan, hanggat lumalaban pa yung katawan mo, umatin ka sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy, hindi paligoy-ligoy. Pag-araw ng gawain, hallelujah, magsisimba ako kahit ano man yung kalagayan ko sa buhay. Wala man akong kikitain ngayon kasi malakas ang pasada, hallelujah. Pwede naman ako mamasada after ng simba. Amen. Pwede naman ako magmamasada mamayang gabi. Ibabalik yun ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Gasgas na ito eh. Bomba daw ito eh. Bomba. 6:33 ng Matthew. Seek first His kingdom and His righteousness and all. Kasama yung sana all mo. And all these things shall be added. Habulin mo ba? Hindi. Susunod sa iyo yun. Ano pa? Psalms chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd. I shall not want. Verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me. Susundan mo ba? Hindi. Hahabulin ka. Ang Kristiyano na naglilingkod, inuuna ang gawain ng Diyos, hindi niya hahabulin yung pagpapala. Siya ang hahabulin ng pagpapala. Praise God. Amen. Pagpatuloy lang. Gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Gumagawa yan. Kahit hindi mo yan obserbahan, gagawa yan. Magpatuloy ka lang. Diba dati tayo nananahimik lang tayo sa ating bahay? Sabi siguro ni Bishop marahil sa atin, kay Pastor Marboy, puntahan nyo. Pupunta natin, usadihan natin. Pwes kita, dito ka na ngayon. Dati ko kuya-kuya ko ikalda sa balkon. Ngayon, dito ka na sa church. So, yung punto ko mga kapatid, kung dati wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa buhay mo. Amen. At kung, hallelujah, at kung ang Diyos may plano sa iyong daling ka dito, may layunin ang Panginoon, may tatapusin ang Panginoon, may gagawin ng Diyos,
May tatapusin ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka lang tinawag ng Panginoon para hindi ka lang tinawag ng Diyos para tuloy mo. Hallelujah, hallelujah. Hindi ka lang tinawag ng Panginoon, mga kapatid, para upuan niyang bahagi na yan na walang upuan. Tinawag ka ng Panginoon kasi dito ka dapat. Amen. At dito ka nararapat. Hallelujah. Amen. Kaya sabi ko kanina, match kayo ni Pastor Marboy. Kaya nandito ka ngayon. Amen. Hindi maiwasan, kahit sa dagmay, hindi maiwasan. May mga kapatiran maghahanap ng ibang pastor. Amen. Eh sabi ko sa mga kapatiran, hanap kayo ng hanap na magiging pastor nyo. Yung ibang pastor na gusto kami. Yung ibang kapatiran gusto kami. One time yung nagsabi sa akin, praise God, sana si Pastor Jair na lang pastor namin. Pero meron din naman ako narinig, bakit ito pa kasi naging pastor namin? Sabi ko, Lord, salamat, kahit may tumatanggi sa akin, meron namang gusto sa akin. Hallelujah. Woo! Hallelujah, praise God. Kaya Pastor Marboy, kung may mga tao hindi ka gusto, may mga gusto ka sa ibang church. Kiminawit. Kiminawit. Ano sa Mr. Man? Di magandang biro yan. Walang iwanan, mga kapatid. Alam niyo po, napatunayan ko kung saan ka tinalaga ng Diyos kahit may pagsubok, kahit may problema. Diyan ka talaga ng Panginoon. Hindi dahil na may patay ng paglilingkod, mga kapatid, nangyayari mga bagay na yan. Hindi yun. Mangyayari talaga mga bagay na kahit wala ka sa paglilingkod na ito. Kaya ka nga tinawag ng Panginoon para may katulong ka, para may katuwang ka. Nariyan ang pangako ng Diyos, yung mag-aaliw, yung Holy Ghost, yung Espiritu Santo ng Panginoon. Tutulong sa'yo, aalalay sa'yo, susuporta sa'yo. Kaya sabi na Apostol Pablo, isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, nung nasa bilangguan ako at ipagtatanggol ko yung aking sarili, parang Pastor Margoy din talaga eh. Nung ipagtatanggol ko aking sarili kay Gobernador Felix, walang isa man nagtanggol sa akin. Pero sabi niya, but the Lord stood. Kasama ko ang Panginoon. Tumayo sa akin ang Panginoon. Sinamahan ako ng Diyos. Amen. Minsan kahit wala tayong kasama sa paglilingkod sa Diyos, akala natin wala tayong kasama. Nariyan siya. Amen. Hindi nga lang siya magpapakita talaga sa'yo kasi baka magulat ka at mamamatay ka. Kasi pag nagpakita ang Panginoon sa'yo, baka sabihin mo naman, multo. O baka nasa langit ka na. Magpapakita ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Gagamitin niya ang pastor mo. Gagamitin niya yung kapatiran. Gagamitin niya yung salita ng Diyos. Gagamitin niya yung Facebook para parang sakto siya. Para ako yung kinakausap ng mga caption ah. Ako yung kinakausap ng mga shared posts. Amen. Gagamitin niya yung ibang karatula para makita mo yung versikulo. Ako yung kinakausap ng Panginoon. Ipapakita ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan na kasama mo siya. Na hindi kanya nakakalimutan, hindi kanya iniiwan. Ilang populasyon po meron ang El Nido? 1,000 mga kapatid. Pero hindi tayo nakakalimutan ng Diyos supply ng hininga. Come on. Patunay yun na hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Na hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Nakatatak tayo sa isipan ng ating Panginoon na yung anak ko kailangan ng buhay. Yung anak ko kailangan ng alalay. Yung anak ko kailangan ng suporta. Yung anak ko kailangan niya ng katuwang. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Lord, hallelujah. Praise God. Masaya ba kayo bago magtapos ang bagong taon? Amen. Gaano po kayo kasaya dahil ba may natanggap po kayong bonus? 13-month pay? Sana all. Sana all. Hallelujah. Nakuha na rin pero kinuha na. Praise God. I praise sa pangalan ng ating Panginoon. Mas maging masaya tayo mga kapatid dahil meron tayong Diyos sa buhay natin. Ang sabi ng kanta na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
Yun yung pasalamatan natin na, Lord, salamat, wala man ako magarang kotse. Hallelujah. Wala man ako magarang bahay, pero meron akong ikaw Amen. na sumasama sa akin palagi. Hindi ako iniiwan, hindi ako pinababayaan. Salamat sa Holy Ghost, Panginoon. Amen. Sa mga punto ng buhay natin na hinang-hina na tayo, sukong-suko na tayo, pagod na tayo sa buhay. Salamat, hindi tayo sinukuan ng ating Panginoon. Salamat, hindi tayo sinukuan ng lingkod ng Diyos. Hindi rin tayo sinukuan ng ating Panginoong Yesus. Nandito ka, nandito ako. Na noong nakaraang buwan lang umiiyak, pero ngayon umiiyak pa rin sa kagalakan. Hallelujah. Umiiyak na sa tagumpay. May halo pang sipon yan. Pero umiiyak na ngayon sa tagumpay. Nagpapasalamat, Lord. Akala ko hindi na matatapos yun. Akala ko hindi na ako makakaahon doon. Akala mo lang. Kaya sa 2025, kung may mga akala ka pa, akala mo lang yun. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Tayo po tayong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Bukas po ang altar, mga kapatid, para lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. The year 2025, panibagong hamon. Panibagong pagsubok na naman sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Maaaring kinakabahan na naman tayo pagpasok ang 2025. Ano yung dadat na nating buhay? Ano yung darating na pagsubok sa ating pamilya, sa ating buhay? Sa inyong mag-asawa? Sa inyong mga anak? Maaaring nag-iisip tayo, Lord, ano po yung magiging buhay ko sa 2025, Panginoon? Pero kung gumawa ang Diyos sa taong ito, kapatid, sa mga nakalipas pang taon ng iyong buhay, kung gumawa ang Panginoon, hindi pa tapos ang Panginoon. Gagawa at kikilos pa ang Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Hilingin natin yung kalakasan mula sa kanyang presensya, mga kapatid. Kasi malibang meron kang presensya ng ating Panginoon, hindi ka makakatiis sa buhay na ito. Hindi ka makakatagal sa ministry. Pero kaya nga merong binibigay ang Diyos sa atin na kapangyarihan. Dahil alam ng Panginoon, malaki ang ating pagdadaanan. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa John chapter 14, ipadadala ng aking Ama sa aking pangalan ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na tutulong sa inyo na ipaalala at magtuturo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Yung Holy Ghost, hallelujah. Yung Praise tutulong the Lord. sa atin para Hallelujah. makapag-church pa rin tayo sa Yes, Thanksgiving. Jesus. Yung Holy Ghost, yung tutulong sa atin para Praise ipaglaban God. na parang yung asawa Hallelujah. mo hindi pa kasama ngayon o yung anak mo hindi pa kasama sa paglilingkod. Church, we need the Holy Ghost. We need the power of Jesus Yes. Christ. Hallelujah. Kailangan natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Habang tayo umaawit sa ating Panginoon, buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating isipan, buksan natin ang ating labi sa ating Panginoon. Come on, taas natin ang kamay sa ating Panginoon. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, huwag mo isipin yung katabi mo, huwag mo isipin yung panahon, huwag mo isipin yung oras. Isipin mo, kailangan ko ng lakas. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, come on, church. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, open your mouth. Hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon. Sige, lapit natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kailangan mo ng lakas, kapatid. Kailangan mo ng tibay. Yes! Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan?
Hallelujah. Ibigay mo sa Panginoon lahat ng kabigatan at baunin mo sa Panginoon sa 2025. Yes, Jesus. Hallelujah. Pangako ng Diyos, Praise the Lord. kabutihan yung himala na ginawa ng Panginoon. Hallelujah! Yes! Hindi kahinaan ng pag-iyak. Hindi kahinaan ng pagluha sa Diyos. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Lord, we need your power. Yes. We need the revival of the Holy Ghost. Yes, Lord. Speak in Hallelujah, tongues. hallelujah, Hallelujah. Yes, yes. Come on, sige. Oh, Jesus. Ipagpatuloy mo Oh, kapatid. God. Hayaan mo Hallelujah. po sa pinta ng Panginoon. Hayaan mo palakasin ka ng Diyos. Yes! Yes, Jesus. Hallelujah! God. Yes, God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Pour out your Spirit, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Hindi tayo iiwan ng ating Yes, Panginoon. Jesus. Sino iaalay, Panginoon? Sino natin iaalay ating buhay sa atin? Diyos, ika'y karapat-dapat, pagkalayan ng pagsamba, pagmamahal at pagkapila, halay sa'yo, aming Ama, aming hangarin, ang ikaw ang siyang dahil Diyos, Diyos ikaw ay tanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pagpupuri, Diyos. Tanggapin mo ang aming buhay, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang manang siyo, aming Ama, aming hangarin. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid sa Panginoon, pwede tayo magbulay-bulay sa mga oras na ito. Ano yung mga pagsubok na pagdaanan mo sa taong ito?
na nakita mo rin na tinulungan ka ng Panginoon. Na nakita mo at naramdaman na kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Mga pagsubok ba na akala mo noon hindi mo na malalagpasan. Pero narito ka ngayon nagpapasalamat. Mga problema na akala mo wala nang katapusan, wala nang lusot. Pero tinulungan ka ng Panginoon. Hallelujah. Sige, magpakalakas ka sa Panginoon. Sige, patuloy ka tumawag sa Panginoon. Marami pa tayong pagdadaanan sa susunod na taon, mga kapatid. Pag natin kausapin ng Diyos, Panginoon, kung meron ba ako hindi nasusuko sa aking buhay. Hallelujah. Kung meron ba ako hindi nasusuko sa aking buhay, Panginoon, tulungan mo kami isuko ito, Diyos. Kung meron pa ako hindi na ibibigay sa iyo, Panginoon, tulungan mo ko maibigay ito, Diyos. Marami pa tayo pagdadaanan, church. Marami ka pa pagdadaanan sa 2025. Pero hindi ka namin tinatakot. Gusto namin palakasin ka ng Panginoon. Nais na Diyos, pagtiwayan tayo. Yes, hallelujah. Kasi Praise kung the wala Lord. ang presensya ng Diyos, Thank you, Jesus. Hallelujah. kakainin tayo ng kahinaan. Hallelujah. Kakainin tayo ng alalahanin sa buhay. Kakainin tayo ng takot. Pero hayaan natin pagtibayin tayo ng ating Panginoon. Sige, sa mga natitira pang minuto ng ating gawain ngayon. At ating kausapin ng Diyos. Hallelujah. Praise God, Jesus. Buksan mo ang iyong puso sa ating Panginoon. Come on. Hindi pa tapos ang Panginoon, mga kapatid. Come on, church. Praise God, hallelujah. Buksan ang iyong hati. Yes, Ang iyong kamay sa pagtaas sa ating Panginoon. Hindi sa lakas mo. Hindi sa galing at talino mo. Hindi sa abilidad mo. Sa presensya ng Diyos, titibay ka. Sa presensya ng Diyos, lalakas ka. Doon ka pagtitibayin ng Panginoon. Suko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. May pagkait sa Diyos. Kahit may problema, kahit may pagsubok, magsimba ka pa rin. Dumala ka pa rin sa gawain, sa pagkakatipon. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang lumapit sa Panginoon. Lalong kailangan mo ang Diyos. Kapag may mabigat na kalagayan sa buhay mo. Lalong kailangan mo ang Panginoon. Kapag nahihirapan ka. Huwag natin ilagay ang Diyos sa hulihan, mga kapatid. Lagi natin ilagay ang Diyos sa harapan. Para tayo magtagumpay sa nais ng ating Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Salamat sa iyong pag-ibig sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa 2024 na lumipas at lilipas, Panginoon. Salamat sa mga sakit at karamdaman. Salamat sa mga kawalan. Salamat sa mga pagkalugi. Salamat sa mga pag-uusig. Salamat sa mga kahinaan. Salamat sa mga tinik, Panginoon. Hallelujah. Dahil doon kami lumalim. Doon kami tumibay. Doon kami napalapit sa iyo. Doon kami lumakas. Doon kami nagkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. praise God, hallelujah. Salamat, hindi pala accident yung mga bagay na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hindi lang nagkataon ng mga bagay na ito. Kundi pinahintulutan mo para tumibay ako. Praise God. Dahil doon ako mas lalong lumapit sa iyo.
Doon ako mas lalo nagpakumbaba sa iyo. Doon ako mas lalo tumibay. Yung mga nangyari sa buhay ko, Panginoon. Oh God, I pray by your powerful and mighty name, Lord Jesus, na mabulungan saints, Panginoon, sa pangunguna ng iyong lingkod sa lugar na ito, Pastor Marboy Persosa, at ang kanyang asawa, Pastor Ramaan. I-bless mo ang congregation na ito, Panginoon. Mula bata hanggang pinakamatanda, Panginoon. Mula sa ordinaryong miyembro, sa mga kamanggagawa niya, Panginoon. Ang iyong presensya, O Diyos, ay huwag pong mahiwalay sa iglesia ito. Ang iyong presensya, O Diyos, ay hindi po magtapos sa iglesia ito. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, sa kabila ng kanilang mga pagsubok na pagdadaanan pa sa taon ito, Panginoon. Tulungan mo ang iglesia ito, O Diyos, na patuloy kang ibigin, mahalin, unahin, pahalagahan sa kanilang buhay. Bawat araw, O Diyos, ng kanilang buhay. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na isang kalakasan din sa amin bilang iyong mga lingkod at kamanggagawa. Patuloy mo kaming palakasin, gamitin po, Panginoon, sa marami pang bagay at marami pang gawain. Sa iyo papuri, Ama. Hallelujah. Sa iyo salamat, dakilang Diyos. Salamat natin sa Espiritu Santo, Panginoon. Salamat sa renewal ng Holy Ghost. Salamat sa revival, Panginoon. Yes, hallelujah. Salamat sa galak na sigla Praise God. na hindi kayang pantayan ang anumang regalo, Panginoon, kundi salamat sa pinagkaloob mo, Panginoon, na presensya sa buhay namin. Yes. In the name of Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah.